Patuloy ang pagbuhos ng tulong sa mga kababayan nating naging biktima ng Super Typhoon Yolanda noong nakaraang taon. Kabilang narito ang pakikiisa ng European Union sa mga programa ng pamahalaan hinggil sa paghahanda sa kalamidad. Narito ang ulat ni Emil Carrion. Patuloy ang pagbangon mula sa pagkasira ng mapanalasang epekto ng Yolanda sa rehiyon ng Visayas. Matindi ang pagsubok na sinuong para makaligtas at muling makatayo ang kanilang mga buhay. Sa kabila nito, ang lakas ng loob ay susi sa pagbawi mula sa sakit ng pagkawala ng mga mahal sa buhay. Kabuhayan at pansamantalang tahanan ng umagaw sa pansin ng mga delegates sa Asian-European Conference on Risk Reduction Management. Sila ay bumisita sa Tacloban, iba pang mga lugar ng kalamidad sa Leyte at Eastern Samar. We were yesterday in a very small community, houses, only 82 of these houses were completely destroyed. Now 60% of the houses are rebuilt already. The community came together to care for the most precious they have, the children. We are providing space for children to gather, and the shift that has happened in these traumatized children is incredible. Ang 2 araw na conference ay tumutok sa pag-iwas at paghahanda at pagsalag sa mga banta ng pagbabago ng klima na ngayon ay isa ng pandaigdigang alalahanin. Ang Tacloban Declaration ay pipirmahan para ipakita ang isang pandaigdigang pagkilos para mapahusay ang pakikipagtulungan ng lahat ng bansa at harapin ang mga banta na maaaring sirain ang ekonomiya at buhay ng mga bansa. What we are doing here is collectively to lift up the fight against climate change and its consequences on the political agenda, in this case of Asia, but of course for the whole world. 2 significant shifts are absolutely paramount. One, recognizing that climate change is no more a problem of the future, it is with us today to lift up our determination to fight climate change and build the international consensus for this to happen. Equally important, secondly, to rebalance our approach towards climate change. It is no longer enough to fight for reduction of emissions. It continues to be very important, but equally important is to adapt to the consequences of climate change. Ang tugon ng Pilipinas, pagbawi at pagbabagong tatag, pagsisikap sa mga lugar na sinalanta ni Yolanda sa pandaigdigang talaan ng maraming natural calamities ng mga bansa, ang diskarte sa Pilipinas at pagtugon ng bansang Japan sa mga pagyanig ang modelo para sa mga komunidad ng mundo na pwedeng sundan. What I hope is that Tacloban Declaration will emphasize and give credit to is the national action that is taken already in not seeing disaster risk reduction and climate adaptation mitigation as separate agendas, but agendas that are intimately linked to countries' ability to sustain their development investments and to plan for the future. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, bagamat may mga pagkukulang sa kabuang larawan ay nasa schedule sa implementasyon ng tulong sa pagbangon para sa mga naapektuhan ni Yolanda. It must be considered as a process. The priorities set forth by the government is first is housing, right? You need a roof over your head, especially with the rainy season coming upon us. Secondly is livelihood, and third is education, and the fourth is necessary measures. But I think we're working hard to be able to sort out these problems. Mula sa report ni Freddy Amando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion.